Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 26, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 10, verse 1 to 9. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawas sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanginuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Monday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na kung paanong si Jesus ay nagsugo ng 72. Ibig sabihin, hindi 12 lamang, kundi may karagdagan pa siyang reinforcement na isinugo. Kaya ito'y nagpapakita na hindi ilan lang ang tinawag. Marami. At sa gospel natin ngayon, meron siyang bilin. Meron siyang 2 bilin pero extra challenging at mabibigat. Ano yung 2 bilin na gusto kong i-focus natin ngayon yung ating pagninilay? Una, sabi niya, napakarami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At pangalawa, ito rin yung kanyang pangalawang bilin. Isusugo kayo na parang mga tupa, no, sa gitna ng asong gubat. Minsan, no, pag ito'y naririnig natin, parang napakabigat na kagad. Isipin ninyo, maraming aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay clearly makikita natin. Maraming taong pagod, maraming taong sugatan, maraming taong naliligaw, maraming taong nangangailangan na makikinig, uunawa at magmamahal. Pero kakaunti ang handang tumigil, kakaunti ang handang makinig at umako ng responsibilidad. Siguro karamihan sa atin ay abala sa sarili nating laban. May problema akong sarili, may pagod akong sarili, may takot akong kinakaharap. Kaya minsan, mas pinipili na lamang nating manahimik kaysa sa makialam. Lumayo na lang tayo kaysa sa feel guilty tayo. Mag-observe na lang tayo, tingnan na lang natin kaysa sa magmalasakit. Pero ang sabi ni Jesus, napakarami ng nangangailangan, ngunit kakaunti ang handang tumugon. At mas lalo pang naging challenging yung kanyang hamon sa ikalawa niyang bilin. Ano ang sabi? Sinusugo ko kayo na parang tupa sa gitna ng mga asong gubat. Hindi ito romantic na image. Hindi ito inspirational quote. Ito ay reality check. Ibig sabihin, di ba, kung minsan pag sumusunod tayo sa gawain ng Panginoon,
Hindi laging ligtas ang paggawa ng mabuti. Kasi merong pupuna sa iyo. Hindi laging magaan ang magmahal. Hindi laging welcome ang katotohanan. Dahil may mga pagkakataon na kapag gumagawa ka sa anihan, kapag gumagawa ka ng mabuti, ang totoo nun, darating yung time, mapapagod ka, napagod ka na nga, masasaktan ka pa. Naunahan ka ng pangamba at maiinis ka. Pero kahit alam ito ni Jesus, sinusugo pa rin niya tayo. Hindi dahil malakas tayo, kundi dahil sasamahan niya tayo. Kaya, ito, yung ating pinagsusumikapan, no? Ito yung pinagsusumikapan ng Pahinga with Jesus Community. Isang simpleng komunidad na nagsusumikap maging manggagawa sa gitna ng napakaraming anihin. Hindi ito perfecto, yung community ay hindi kumpleto, hindi ito mga expert, pero patuloy na tumutugon sa tawag ni Jesus. Patuloy na nakikinig, nagbabahagi, nagdadasal, at naglalakbay kasama mo at ang iba pa nating kapwa. Kaya kung halimbawa naghahanap ka ng lugar na mapapahinga ka, ng safe space na may makikinig sa iyo, go back to this community or go to this community. No? Na tuwing Monday, 5:30 p.m. sa St. Augustine Parish, Baliwag, Bulacan. Ano po ito? Wala pong bayad. Lahat welcome. Inaanyayahan ka hindi bilang bisita kundi bilang kapwang naglalakbay. Paano natin i-apply yung gospel natin for today? Number 1, maging presensya tayo sa bawat tagpo ng ating buhay. Sa bahay, sa trabaho, sa paaralan, sa biyahe. Alam mo yung kahit na magdala ka lang ng mahinahong salita, yung maunawaing pakikinig, yung bang mapayapang pagkilos o yung very sober lang. Dahil kung minsan, hindi sermon ang kailangan ng tao, kundi isang taong nakikinig at hindi nanghuhusga. Pangalawa, paano tayo makakatugon dito sa gospel natin ngayon? Hindi natin kailangan ayusin yung buong mundo. Ayusin mo lang kung ano yung nasa harapan mo. No? Presensya tayo sa ating pamilya, baka sa anak natin, baka sa classmate natin, baka sa mga katrabaho natin. Isang maliit na tugon, nagiging manggagawa ka sa malawak na anihan. At pangatlo, panalangin natin ngayong araw na ito. Sabihin natin, Panginoon, narito ako, isugo mo ako. Sa umaga, bago magsimula ang araw, sa gabi, bago matulog, sabihin mo ito ng buong loob. Lord, use me kung saan mo kailangan. At makikita mo, unti-unting bubuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa pagkakataong maglingkod. Let us pray. Panginoong Jesus, narinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ikaw din yung nag-aanyaya na isinusugo ko kayo sa kabila ng aming takot, pagod at pag-aalinlangan, sa kabila ng aming napaka-busy schedule. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong presensya. Gawin mo kaming mga taong nagdadala ng kapayapaan. Magkaroon kami ng pusong handang makinig at mga kamay na bukas maglingkod. Sa bawat araw, naway maging tapat kaming manggagawa sa iyong anihan. Amen. Friends, kung na-inspire ka, na-bless ka sa audio gospel na ito, isang simpleng pamamaraan para kayo maging kamanggagawa. I-share natin yung gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapamilya, sa mga classmates natin. Never mind kung ilalike nila o hindi, basta gawin lang natin. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nagpapaalala, halina, tayo ay lumalim at mamunga
lumalim sa pananampalataya at mamunga ng mabubuting gawa. God bless us all.